Good morning, Germs. May project tayo dito. This time, Click 125 naman version 3. Nabaklas ko na yung mga dapat baklasin dito. Nabaklas ko na yung headlight. Nabaklas ko na yung mga cowling. Yung dito sa ilalim, yung araro, okay na. Nabaklas ko na rin. And syempre, yung cover ng ating battery, nabaklas ko na rin siya. Ngayon, initially, nailagay ko na yung JRM harness natin. Ito yung harness na pinapakita ko sa inyo. Yung ginagawa natin dito everyday, every morning. So, ito na siya. Dito ko pinapwesto talaga yung mga relay natin. Ito yung pinaka-safe at pinaka-magandang pwesto para sa akin dito sa Click 125 version 1, version 2, version 3. Pare-parehas lang naman yan. And naka-ano na yan, naka-fix na talaga siya dyan. Hindi na yan natatanggal dyan. And napaka-safe niyan kasi hindi naman yan tatamaan ng ano natin, yung headlight natin dito. Yung ipapasok natin yung headlight. Tapos, yung latag ng wire natin papunta sa battery ganito. Ito yung relay natin. Ito yung mga terminal natin papunta sa ballaster. Tapos terminal natin papunta sa tri-switch, yung kanyang high and low. Tapos yung terminal ng kanyang passing. Ito naman yung papunta sa kanyang loud horn. Mamaya lalagyan natin ang terminal yan kasi magkakaroon tayo ng splitter dyan. Kasi dalawang loud horn dito sa itaas. Lalagay natin dyan. Nakita nyo naman, ang kakapal ng wire natin. Tapos naka-braids pa yan, naka-shrinkable tube yan, kaya sobrang linis talaga ng ating wiring dito. Ito naman nakikita nyo, meron siya ditong 4 na terminal para naman to sa selector ng kanyang stock horn and loud horn. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga item na ikakabit natin. Tapos itong pula na to, ito naman yung plug-in plug-out ng kanyang combo lights. Pwede natin siyang lagyan ng switch, depende sa option ng customer. Pero sa ngayon, nakafix lang siya dyan as active. Pag inugot natin yan, nagiging deactivated yung ating combo lights. So combo lights natin, yan yung pag nagbusina ka, sabay yung high ng MDL. Alright? Ito naman tayo sa pababa, papuntang battery. Para makita nyo lang kung gaano kalinis yung wiring natin dito sa JR Motorworks. Ito, mula dito sa relay natin, pababa yan dito. Diba? Naka-braids yan. Napakalinis, walang kalat. Meron tayo ditong terminal. Papunta to sa kanyang stock horn wire. Yung binunot natin doon sa stock horn, ililipat natin to para connected na yung switch ng horn niya dito sa ating harness. And then itong terminal naman na to, ito naman yung isasaksak natin doon sa kanyang stock horn. Since meron na tayo dito para sa loud horn, ito na lang yung para sa stock horn. Okay? So, pababa pa rin tayo. Nakikita nyo, sobrang linis yan. Walang kakalat-kalat yung wiring natin. And ito, yung pinakadulo niya, ito na yung papasok dun sa battery. Nakikita nyo yung terminal na yan. Yan yung para sa ground ng battery. Ilalagay natin yan dun sa ground ng battery. Itong green naman, para naman to dun sa accessory line or yung kanyang fuse stop. Maglalagay tayo ng fuse stop dyan. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano siya ilalagay. And then itong red and blue, ito naman yung para sa loud horn. Ito yung main natin. Ito yung main line natin galing sa positive ng battery. Ganon din tong pula. Main din natin to papunta sa MDL. Ulitin ko, yung blue para sa horn, yung pula para sa MDL. Yan. Sa mga bibili sa atin online, na para sa Click version 1, version 2, version 3. Ganito yung magiging itsura ng harness ninyo. Ganito yung pagkaka-install. Nakapasok siya dyan, lalabas siya dito, at ididikit natin yan dun sa harness ng motor natin. Yung stock harness, ilalapat lang natin siya dyan, papasunurin lang natin hanggang sa makarating siya dun sa battery. Mamaya, ituturo ko rin sa inyo kung paano ilalagay ito sa battery para may idea kayo. Okay? Ang ilalagay natin dito ay PIA horn and Cello T1. Ito ay provided na ng customer natin, and na-inform ko na rin yung customer natin na yung kanyang PIA ay imitation lang. Hindi siya original. Meron tayong mga palatandaan ng original at saka mga fake. Okay? So ito fake to. Una-una makikita nyo yung bolt dito. Bolts and nuts. Iba. Yung terminal nung pinakabusina niya rin, iba rin. Sobrang nipis. Tapos yung mga pons dito, ayan. Nakikita nyo yan dyan sa original. Siyempre, yung pinaka-bracket niya, ibang-iba rin. Malambot. Ito namang T1. Ito naman yung Zenlo T1 natin. T1 Plus na 60 watts din.
Ayan yung itsura niya. Manipis lang. Pero ang declaration ng Zenlo nito ay 60 watts. Kahalintulad lang siya nung Zenlo M1A Plus tapos yung Zenlo X1 Plus na 60 watts. Ang choice ng mounting ng customer natin dito kasi meron siyang crash guard. Ayan, dito natin siya i-mount. Instead dun sa ilalim ng headlight, dito na lang natin siya i-mount. And suggestion ko naman sa kanya, just in case gusto niya magpapalit ng mas malaking ilaw, yun yung harness natin ay pwede naman dito sa malalaking ilaw natin. Okay? So, balik na lang tayo mamaya dito sa project natin. Click 125 version 3. And ito, papakita ko nga rin pala sa inyo. Nalinisan na rin natin yung area kasi kanina sobrang dumi nito. Gusto ko lang ipakita sa inyo na ganyan, nililinis din natin yung area before natin latagan talaga ng harness. Alright? Maraming salamat. See you later.